Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Oh, salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Walang nangyari doon sa Maisog. Ha? Nausog. Pakinggan natin to, oh. Ha? Mga vloggers, kinikwento ang pagpigil sa Maisog Rally. To si Maharliko. Ang mga maisog na usog. Nausog ni ng mga bangag. Nausog ng nuno sa puso. Alright, pasisiil ba ang mga maisog? Live na live mula sa Bustos, Bulacan. Alright. Of course na. Dilipat namin Mother T yung yung rally dito. Dali namin Okay. Teka muna, saan kayo galing yan? Kahit sino. Pwede magsalita kahit sino. Saan kayo galing yan? Marinduque. Wow, ang layo. Yeah, hello Palangga. Okay. So kanina naputol na pinapanood tayo syempre ng ating libo-libo o milyon-milyon nating mga kababayan later on. So, ang tanong ko sa inyo, ano ba ang naramdaman nyo before itong kaguluhan, di ba? Ikaw, Joey, yes, kahapon nandiyan ka, no? Yung iba sa inyo kahapon pa. Kahapon, kumusta yung vibes ng Bustos Bulacan? Kahapon again. Kahapon, 'di ba nandiyan kayo kahapon yung iba sa inyo. Ano yung feeling during that time? Kumbaga ngayon kasi talagang merong mga puwersa na pumigil talaga, may mga truck, kanina napag-usapan natin, may mga monoblock, may mga motor o na nakaharang sa daan. Kahapon, ano yung vibes ng Bustos Bulacan? Ano yung environment? Intense, Mother, kasi kahapon, nilagyan na nila ng mga tarpaulin yung venue eh. Binarikadahan na nila, nilagyan na nila ng mga tarp na hindi ito po pwedeng gamitin. Tapos meron pang pangalan ng lawyer doon na nakalagay, na lawyer daw ng owner. So, obvious, Mother, di na ginagawa talaga ng lahat para hindi matuloy yung rally. Obvious na kasi nasubaybayan ko yung pag-oorganisa nitong Maisog Central Luzon, Maisog Central Luzon. At alam nga namin, kasi ilang beses din ako nag-live about it, Mother D, na March pa nila ito ino-organisa. Ilang beses silang binigyan sila ng permit, binawi, naghanap sila ng private location. Pagkatapos, every time na ino-notify nila ang kapulisan, laging kinakausap yung private owner at for some reason, yung naunang pahintulot na binibigay ng private owner ay binabawi. May mga reports nga po na pinupuntahan ng mga lalaking naka-itim, ang mga property owners at sinasabihan na kung papayagan nyo yan, kung pahihintulutan yung matuluyan, may mangyayaring hindi maganda dun sa ibang mga businesses ninyo. May pananakot talaga, Mother. Threat. And this is just unacceptable. I mean, hindi to katanggap-tanggap. Hindi na natin dapat pinag-uusapan to eh. Anong petsa na? Yung ganitong kasimpleng karapatan ng mga tao, hindi na dapat to. Do we have to debate on this? Come on, Bongbong Marcos. Ano ba naman yan? Diba? So, anyway, Mother D, yung vibes kahapon, may mga may mga grupo ng mga supporters na kasama yung mga organizers. At kahapon, tinayo nila yung bandera ng Pilipinas doon sa gitna ng venue. Maliit yung mga tao doon, pero makikita mo talaga na hindi sila pasisiil. Kahit pa sabihin natin na, sige, nanalo kayo ngayon, hindi natuloy ang Maisog. But this is just going to ignite bigger fire. Yes. Resign. Yeah, tama yon. Pero ang tanong ko, Tama na yan. Alam nyo, mga pre, itong mga tao na to, hindi yata ito, ganun ba lang,
ayoko sabihin tanga tong mga hype na to, pero anong ganun lang ba kadali na mag-overthrow ng isang gobyerno? Mga gago talaga eh. No, mga boss. Anyway, baka hindi pa napanganak yung iba rito eh. Nung panahon ng martial law. Oo. Ang tao, mga ungas, para ka makapagpatalsik ng namumunot, kailangan, ano yan? Yung tinatawag nating kumpleto kayo at hindi kayo bayaran. Talagang sa sarili ninyong galit, sa inyong damdamin, kaya kayo gusto nyo nang mapalitan ang gobyerno. Kagaya nung nangyari sa People Power 1. Magano kayo kasi, magbalik kayo, tanaw. Ungas talaga to. Hindi yung resign. Hindi ganoon. Walang mangyayari dyan. Nagpapagod lang kayo. Anyway, bayad naman kayo. Walang problema. Di sige, rally kayo na mag-rally dyan. Ang pinaka talaga, medyo nakakaba. Pero alam ko wala na rin nung 7 araw sila sa Liwasang Bonifacio. Yun. Kung merong sumama ron na ayaw na kay Bongbong, gusto na talagang patalsikin si Bongbong. Kagaya nangyari kay Erap, kay Marcos Sr. Dumami ng dumami dahil hindi ho yung kumbaga yun, parang mga talagang mga galit na ang tao sa nakaubong Pangulo. Yun po yun nangyari. Bloodless yun. Pinakasikat nga na people power 1 yun. Walang nasaktan, wala. Humarang ang tao sa tangke. Mga madre, pare, kaya ganun ang gawin nyo. Kayo, anak ng kamote. Wala naman sumasama sa inyo. Kayo lang. Duterte boys, saka Kibuloy boys. Isa naman kayo halos. Di ba? Saka mga bobo rin to eh. Tignan ninyo yung yung flow. Sa ngayon, dati, sabi nga konti pa ang gusto na maki-cooperate itong Marcos sa ICC. Ngayon, almost 60% na. Gusto nang papasukin ng ICC dito. Yun nga nagtatako eh. Itong mga syungan na to, rally na pabagsakin si Bongbong. Dapat sana yung mga biktima nito si Duterte nung panahon niya sa war on drugs, yun ang mag-rally. Dapat yun ang may organizer. Sana makarating to kay Senator Risa Ontiveros. Tsaka doon sa hindi naman mahirap mag-organize pagka talagang ang tao galit. Hindi kayo gagastos eh. Maraming lalo na maraming may mga bubuting puso na naaawa sa nangyari dito sa mga war on drugs ni Duterte. May dyan, may magbibigay dyan. Totoo yan. Sabi ko na nga, kung 30,000 sinasabi, more or less 30,000 na naging biktima ni Digong. Time stream mo na yan, 90,000 na. Plus pa yung mga gusto na tao na talagang papasukin ni Bongbong ang ICC rito at hindi yung salita siya ng salita na hindi ako makikipag-cooperate. Once na nakita yan ni Bongbong at saka na excellency ka nga, nakikita mo na, ang dami na nang humihiling na makiki-operate ka. Wala ka namang kinalaman sa war on drugs ni Digong. Ano ka ba? Minumura ka na nga minumura niyang si Duterte eh. Kung ano na ginagawa sa'yo, puproteksyonan mo pa. Hindi ka na-excellencesin yan. Baka kasabwat ka. Kasi pinoproteksyonan mo. Di ba? Pero anyway, hindi pa rin tayo dyan. Sabi nga ni Senator Trillanes na iba-ibang usapan pag nandyan na yung warrant of arrest ng ICC. Yun din ang inaasahan ng marami. Tayo, di ba? Na iba yung sinasabi
sa gagawin. At saka yan nga, yung si Henyo Roque, humihingi siya ng written, hindi salita kay His Excellency na bigay niya sa MBI na hindi makikipag-cooperate. Wala salita lang, sabi ni Roque. Matalino si Roque. Ex-human rights advocate yan. Di napakatalino niya, sabi mo. Dating nasa human rights, ngayon nasa human lip yung gago. Di ba? Wala po yan. Walang mangyayari dyan. Hindi ganyan ang papababa. Ang dapat sanang mag-resign itong si no comment yun ang dapat nagre-resign. Di ba mga boss? Hindi yan. Lao yan. Yung si no comment wala namang di ba? Babago lahat yan pag nandiyan na yung ICC. Pagka hindi pa naman pag tinupad nitong si Marcos na talaga hindi siya makiki-operate sa ICC, bang usapan na yun. Talagang wala akong kwenta. Lato itong away-away ko nun ito. Drama. Di ba? Mga chip. Balik tayo kay kay Kibulog. Hanggang ngayon wala pa yung Kibulog. Ang daming mo. Ewan ko. No? Pero siguro mababago lahat pag wala na yung ulo. No? Galamay na lang ang may iwan. No? Gaya na sinasabi, kung magagaling ang advisor nitong si Bongbong, wala hong tangang mag-a-advise dyan para proteksyonan si Digong na huwag maki-cooperate sa ICC. Wala ho. Napakalaking katangahan yan. Kaya dapat ang taong bayan, yung mga nabiktima nitong war on drugs na to, na wala naman nangyari, lalong dumami droga. Dati, ang mga namamatay, meron lang sachet ang nakukuha, lumaban, puro ng laban. Pinatay. Taki mo 7,000. Sabi nung mga pulis, 7,000. Lahat yun lang laban. Ngayon, iba na Ang nakuhuli ho ngayon Tuni-tunilada di ba? Nung panahon ni Digong, wala. Sachet lang. Pero may patay pa. Ngayon, tunilada yung nakuhuli. Pag hindi niya pag pinoteksyonan niya si Digong, ibang usapan. Sa totoo lang, nito si Bongbong. No, mga boss. Punta tayo sa balikatan. Ito wala ho to. Itong mga ngak-ngak na ito, puro ngak-ngak lang ho to. Wala akong mangyayari ito. Wala akong mangyayari dyan. Bang rin, yan. Hanggang pero pag wala na ho yung ulo, tatahimik na ho yan. Tignan mo. Ganun lang ho yan. Tayo sa sa nangyayaring balikatan, napanood nyo ho yun? Bumubuntot daw ho yung mga na incheck, mga barko na incheck doon sa mga barko ng mga member ng balikatan, ganun. Hanggang buntot lang sila. Hindi naman sila makatira. Water cannon nila yan. Kung sinasabi lang kanila yan, bakit nagkakaroon ng balikatan exercise doon? Kung kanila yan, doon mo makikita na itong mga incheck neto, manduduro lang. Komo yun nga, maliit tayo, di ba? Pero yun nga, hindi nila magalaw. Takot din yan. Nakaputi. Gera. Ang dami nilang makakalaban. Mas grabe aabutin nila sa totoo lang. Pilipino, sanay naman. Lumaban nga sa Amerikano, lumaban sa Hapon, lumaban sa Kastila. Tapos inchik taas kamay pati paa ni Digong. Lahat ng gusto binigay. Nawalan, bakit nung panahon ni Pinoy, pinaglaban ni Pinoy, wala namang gerang nangyari, di ba? Nanalo pa nga sa UNCLOS. Pagdating kay Digong, wala. May gentleman's agreement pa pinasok. Malapit na ho yan. Ewan ko kay Bongbong, kay His Excellency, kung talagang yan hindi niya bibigay. Ako, I doubt. I doubt. Kalaking kagaguhan. Basta ho yan, lao yan. Wala akong gerang mangyayari. Kung takot tayo, mas takot sila. Doon natin nakita Nandiyan na ngayon yung mga barkong kasamahan na mga kaibigan ng Pilipinas
nag-join balikatan exercises sila. Oh, andun lang yung check. Sunod-sunod lang sila, sunod-sunod lang sila. Oh, hindi nila naduran yung barko eh. Oh, di ba? Oh. Pero tayo, yun nga, syempre, unang-una na. Kaya binubuli tayo, bakit? Kakampi nila si Digong eh, tsaka yung Vice President eh. O, diba? O, meron pumuproteksyon sa kanila. O, si Harry Roque, o, mga yan. Dapat po yan lahat matapos na yan. Dapat po yan matapos na lahat yan. Pag wala na yung ulo. To, kay Atty. Enzo, 2 barko ng China sinundan ang mga barko ng US at France at Pilipinas. O, nandun lang sila. Sunod-sunod lang sila. Pero hindi sila makapag-water cannon, di ba? Sibukan nila, kung gusto nila talaga ng gera, kung talaga matapang sila. Sana kumana sila, di ba? Sabi nila, kanila yan lugar eh. O, sana kumana na sila. Wala yan, manduduro yung China. Kung maliit tayo, nitisog-tisog tayo, ganun. Ang problema nga, ang problema nga lang dito, sa gobyerno nito si His Excellency, ha? Siya ang dinuduro ni Digong. Oh. Saka ni Kibulog. Oh. Wala eh. Diba? Kinansila yung lisensya ni Kibulog, yung mga baril daw niya. 19. Yun yung may lisensya. Paano yung mga baril na mga private army? Bakit yung baril ni itong si Digong? Dapat tanggalin na rin lisensya yan eh. Kasi hindi rin papahuli ng buhay yan eh. Oh. Malalaman natin lahat yan. Oo. Kung hawak niya ang Pilipinas o siya ang hawak ni Digong. Magkulab na po tayo mga boss. Kita niyo yung People Power 1, oh. Nagsimula lang sa konti. Wala pang cellphone nung araw, ah. Oh, Radio Veritas lang. Oh. Sila June Kitli. Oh, nga. Doon, dumami, oh. Gigil na gigil si Pabiamber. Oh. Paano? Tao kontra tangke. Hindi makaabante yung tangke. Yung mga nagrarally, ang hawak nilang armas, si Rosario, saka Sampaguita. Hindi natakot ang tao. Hindi ho natakot ang tao. Madre, mga naka-wheelchair na mga matatanda. Ang ganda. Ang ganda. Taki mo, tangke oh, hinaharang yung wheelchair. Wheelchair na matanda. Ang Pilipino, maski pa paano, pagdating sa mga ganyan, may konsensya, oh. Yun, nagsama-sama na yung mga Pilipino, nagmahalan na sila, oh. Diba? Ganun po yan. Yan oh, people power. Itong mga to, hindi people power to. Kibuloy power lang to sa Digong power. Wala akong sasama rito. Oo. Yung mga vlogger na nagpitatanggol nila rapist, tad ng kaso. Oh, ito naman si Digong, human rights violator naman. Oh. Ang kaso, crime against humanity. Hindi nyo ba nakikita yung yung wine-welcome na 60% na ng mga Pilipino ang gustong survey na ho yan, hindi ho yung survey yan naman. Meron pa nag-survey, number 1 daw si Sara sa pagka-presidente, ang taas. Mga siraulo. Sa totoo lang, buwang eh. Oo. Ang kakapal ng mukha, Meron pa ba? Ewan ko. Hindi ko alam. Sara Duterte na. Bakit? Ano ba ginawa ni Sara Duterte? Nag-incheck lang naman. Bumati sa incheck o sa Mandarin. Ang incheck. O, chichoy. O. Yung hawak niyang wala. O, dun sa survey, dun sa yung mga wala pa siya, hindi pa nakahalo si Sara Duterte, wala. Mga cabinet member, wala. O, wala ngang grade eh. Buti pa si Abalo, si sino? Yung kahapon yung vlog, di ba? Ay, ewan. Dapat talaga to si His Excellency. Lahat ng inappoint ni Digong, yun ang kanyang bantayan. Oo, yun. Matuto siya makiramdam. Misael, shout out. Good evening, Karox from Toronto.
Good evening, Misael. Ladies Anita, shout out. Magandang tanghali po sa Roque. Mabuti yan. Wala sa survey si Butangera, Sara. Sa survey, good news. Totoo. Wala sa survey. 3JC Hope, shout out Wala nga siya sa survey na yan. Pero number 1 naman siya sa survey sa pagka-presidente. Baliw talaga mga tao, sabi ni 3J. Dito mo mapapatunayan talaga na ang survey lang nila ang mga DDS. Totoo. Kakapal nga ng mukha, di ba? Friend Jane. Okay na. Number 1. Ang layo pa Ang taas pa ng rating. Anak ng kamote. Ano? Baliw. Marlene. Marilyn Padrigo. Welcome to the club. Don't believe to that fake news from Mima. Galit siya kay Mima. Al Olalia, shout out Incompetent si Sara, walang age. Dapat siyang sibakin sa DepEd. Good day, Xerox at Ka-Warriors. God bless. God bless, Al Olalia. Di rin natin alam. Hintay natin. Pag nandyan na ICC, kasama si Sara di para nang ala na akong magagawa, sabi ni His Excellency. Wala akong alam sa mga nangyayari sa inyo. Di ba? Kung ano man yung pagdaan nyo, ako'y para makiki-operate lang dahil sa mga napesting mga tao ng mga Pilipino, ng mga mamayan na inaasahan nila ang kanilang makatanggap ng hustisya, di ba? Wala naman nagkakaso sa inyo dito. Doon nga kayo nakasuhan sa International Criminal Court. Sikat si Digong. Kalaya mo sa international ka pa nakasuhan, Digong. Perde San Juan, shout out. Magandang tanghali po, Karox. Marami tayong hinihiling, pinapangarap sa ating bayan, pero hanggat may mga tinik na humahad lang, mahirap tawirin ang landas patungo sa pagbabago at sa pag-unlad ng ating bayan. Noong mga nakalipas na digmaan sa ating bayan, may mga makapili at traidor sa bayan, pero may takip ang muka sa bayong ng bayong. Ngunit ngayon, hantara na ang mga muka, humaharap sa publiko sa mga ng bayaning Gat Jose Rizal. Mas masarap, sabi nga ng bayaning si Gat Jose Rizal, mas masarap lumaban sa digmaan ng mga banyaga para pagtanggol ang minamahal ng bayan kaysa sa kapwa Pilipinong mangmang na pinagkakalulo ang mahal nating bayan sa mananakop. Nakakalungkot. Totoo yan, Ferdinand. Ladies Anita ulit Mga tuta ni Duterte shit ay mga super kapal ng pagmumuka, hindi natatablan ng kahihiyan. Absent sila sa wala yung kahihiyan. Kalat ni Baya, shout out Hello, Miss Akira Milos. Nasaan ka ba kasi, Akira? May you have a great day. Ingat palagi, sabi ni Kalat ni Baya ulit. Good afternoon, Karoke. Nax, early bird. Banat lang, Karoke, sabi niya. Regards, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear, my friend. Friend Shervin sa Peda, shout out sabi niya. Christian Sen, shout out. July 7, Alcantara. Friend Jaime Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo mga friend Sabi ni friend Shervin, Xerox, ang lahat po ng inyong mga haka-haka at mga kuro-kuro parang tumpak sa mga pinakatumpak. Talagang sa darating na eleksyon, Xerox, mga ngamote at kakainin na ng alikabok Sino nga ba yung si Ipet na may ipo-ipo may ipo-ipo power at hukbong-bong tarat-tarat walang-wala sa husay at galing mo, Xerox. Ikaw na ba akalain mo ang mga pinutukan ng lintik, Xerox, kakakapal ng mga muka at tatapang ng apog ng mga buwisit, sabi
Sabi nga ni Madam Mima, puro may ubo ang utak ng malintik na yawa. Si Mima diba? Pero hindi ko pinapanood niya nung binibira niya si BP Lenny. Ewan ko sa kumukuha. Ang bilis din ang utak ng babae, no? Magaling din, oo. Magaling din pag ano. Pero nung kay BP Lenny, ang klaseng tao to. Sa kumukuha ng ano to? Imahinasyon niya sa mga pinagangangak ni BP Lenny. Hindi ko pinapanood yan, so totoo lang. Bisit na bisit ako dyan. Ang kasama niya yung ano, yung lalaki pa, isang gago. Basta yung tawa ng tawa para may sinto. Kalimutan ko kinontent ko dati yun ungas. Oo. Tuloy natin kay Prince Shervin. PL, si PL ba raw? PL, ang ano niya, PL daw siya basta PL ang ano niya Kalimutan ko na yung pangalan ng bugok na yun Nandun nga siya na, ano siya ngayon, vlogger siya, Kibulog ko. ulul talaga. Ay nako. Tuloy natin. At dyan naman po sa mga may pasurvey-survey pa nalalaman. Magsitigil nga kayo mga ungas. Bakit? Sinong mga syunga at utu-utu na naman ang mga nabubudol ninyo, ha? Tigil-tigilan nyo na nga kami. At baka di ko kayo matansya, ha? Subuan ko kayo ng siling labuyo sa mga bungangan yung ubod ng mga sinungaling. Puro walang kayong mga kuda ng kuda. Mga wala naman kayong mga silbi. Mga buwisit. Ubod na nga ng init ang panahon. Pinaiinit nyo pa ang punong tenga ko. Sino ang hindi rarayumahin sa inyo, mga demontres kayo? Mga buwisit. Simpong basyang. No? Lalayas na po muna. Makatalon muna po sa ilog dahil grabe pong init ng panahon. Pati mga politiko na grabing nakakapag-init ng punong tenga. Ang mga buwisit. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ito po ang aswangot at mainitin ang ulo na si Tia Deli. God bless po sa lahat. Team Rocky Warriors, our heart and prayers are with you, Sir Rox. Para sa paggaling ng apong po, God is good. Walang imposible basta Diyos lumapit. Basta sa Diyos lumapit at may taimtim po na tiwala at pagdarasal. Happy, blessed weekend po, everyone. Friend, ano lang. Sabi ng doktor niya okay na siya pero 2 days pa raw, mga 2 days para siguradong yung talagang ayaw siya bitawan ng hindi talaga siya okay na okay. Oo. Marilo Pabianak, shout out ha. Salamat sa mga prayers nyo, mga friend ha. Okay na yung apo ko. Masaya na siya Pwede na ngang ilabas pero sabi ng doktor, mga 2 days pa para yung gamutan para talagang maayos na maayos. Marilo Pabianak, shout out ha. Good day po tayo at sa mga ka-warriors. Tanging dalangin po ng maging tama at maka-Pilipino ang mga nasa isip ng mga namumuno sa atin. Masakit pong isipin na sila lamang ang nagpapasasa sa ating bayan. Kahit anong pagsusumika po natin, kung ganyan naman ang pamamalakad nila, nakaka-stress po tayo. Totoo yan, hirap mamuhay sa earth. Lord, bigyan niyo po kami ng lakas at tibay ng loob. Sa iyo po, Lord, ang aming pagsamba at pagsamo na may kaliwanagan kaming makakamtan. Amen. Shirley J. Sir, shout out ha. Gandang tanghali po sa inyo, Karox. Salamat naman, Karox. Baka naman natatauhan na 31 million. Basta tayong mga ka-warriors, alam natin sa 2025 kung sino papogi lang dyan at pabebe, basta wag iboto ang mga kurap at alam natin kung sino-sino sila. Comelec, shout out. 3J Shop sumagot Mag number 1 si Ipe at number 2 si Boom Tarat-Tarat. Sold na. Patay tayo dyan. Ay nako, friend Shervin. Ay, friend Jane. Huwag ka magbiro. Ay nako. Basta itong 2025 mga boss. Next year naman na po, di ba? Eleksyon. Doon natin malalaman
kung normal na po. Marami na pong normal na Pilipino. O, nangingibabaw pa rin ang katangahan. O, kinawa Japan. Marilu Fabian ulit, oh. Kumusta na po si Apo nyo, Tay? Andyan po ang Mana Nazareno at kanyang kagalingan amin. Sama siya sa aming panalangin. Oo, okay na, nak. 3J Shop. O nga, Sir Rox, si Baby po. Si Baby Apo po, sana okay na siya. Ibili mo kaya ng ice cream. Ikaw naman. Hamburger. Marilu Fabian ulit, oh. Di po kaya si Senator Trillanes ang nagsasalita para sa stand ng gobyerno para hindi mabulabog ang mga hantik at magtakbuhan sa China. Bahala sila. Baka malunod sila doon. Grabe baha ngayon doon. O kaya kahit baligtad ang stand ng gobyerno, bandang huli, magiging masaya din tayo. Nawa po tama tayo. O, di ba? Jopil, shout out. Inday Toothbrush. Inday Toothbrush. Wala talagang alam yan ni Mandato nilang bilang BP. Hindi niya masagot. Nakakahiya ka, Inday. Bumaba ka na lang sa pagiging DepEd. Si Quatari, kung may natitira ka pang delikadesa sa pagkatao mo. Masarap ba yun, Jopil? Ano ba lasa ng delikadesa? Kinakain yata niya yun. Sumagot si Federico Mandaco. Meron pa, yung magsusuot ng duck hair clip. O, yun nga. Lahat ng estudyanteng babae, pati mga teacher, para magmukhang incheck. yung duck clip, oo, kita ito pa naggago. Ay, taba ng utak. Taba ng utak, ilang taon kaya niya pinag-aralan yung programa na yun. Ang saya ko talaga, oh. Pero magaling na yung apo ko. Reynaldo Gonzales, oh. Pinakamagaling daw ba kay BBM kabinete ay si Sara Duterte? Pinakamagaling daw ba kay BBM Sara Duterte ay si gabinete ay si Sara Duterte? Kung sa cabinet kaya niya isaksak at ipadlock ng ala ng gulo. Diyan matatawan si Sara. Tiyak, no comment siya dyan. Padlock. Oo. Ewan ko dito kay His Excellency. Oo. Noel Tenko, shout out. Karoke. Mas inilabas din na may inilabas din na survey na nangunguna si Sara sa pagkapangulo. Another mind conditioning na naman. Totoo, kakapal nga ng mukha nitong mga... Napanood ko yun. Oo, kagabi. Baliw. Professor pa. Kakapal ng mukha po. Kinangudyaban. Librado Ludovico, shout out. Blessed madaling araw, 2:50 AM, Sabado, Karoke, and to all supporters of and subscribers, warriors of your vlog. God bless. Stay safe and healthy. Stay safe and healthy ka rin dyan sa Canada, my friend, ha. Librado Ludovico nito. Isarang butangera, hindi effective. Ano kaya ang ibig mong sabihin? Defective, di ba? Pwede yun. Baka most defective. Cabinet member. Nakakamote. Ang Helena Smith. Welcome to the club. Ang Helena Smith. Si Senator Sani Trillanes lang ang pwedeng bumangga kay Digong Duterte. Hope maging president si Trillanes. Sana. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Elizabeth Iscare, shout out, ha. Good evening, Sir Rox. Ano nangyayari sa ating bansa kung kagaya ni Duterte ang mamumuno? Isipin nyo sa loob ng 6 na taon na siya ay ating Pangulo. Grabe ang patayan. Kasi nga, pinalakas niya ang loob ng mga pulis na yan para pumatay. At may patong ang bawat ulo na mapatay nila. Kaya ayun, kahit di totoong drug dealer, pinapatay nila ang mga small time by user lang ang kanilang kayang patumbahin. At nung pandemic, grabing korupsyon. O diba? Ibang klase. Totoo. Nakatutok din si Elizabeth ko. Sa nangyari sa panahon ni Digong. Grabe talaga yun. Para sa akin, pinakagrabe ho na naging presidente talaga yan si Digong.
Bukas magbalik talaw tayo kay Matabato. Doon sa, hindi ko ho bubuuin, kulang-kulang isang oras eh. Pero hanggang doon lang ho sa mga parte ng kung gaano kahayop si Digong ayon kay Matabato. Ha? Gaano kabangis. Arlene Tayang. Hinahanap ko yung... pero makikita ko yun. Shout out Arlene Tayang. Good day po, Tay, and to your family. And sa Rocky Warrior, especially to your grandson or granddaughter. Get well soon. Po, God bless always. Oh, okay na siya. 2 days, lalabas ko na siya. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Naway nasa mabuting kalagayan ng nagpapagaling at pinupuntahan ninyo sa ospital kahapon. God bless and heals. Oh, salamat sa mga prayers nyo. Sabi ko na nga eh. Raul Villanada ulit. Parang totoo, duda natin kay Abalos. Kaya hindi mahuli si Bantag. Ate Kerry Mulya. Tamang duda rin ako dyan. Kakalat-kalat sa Baguio. Pagbaba ng warrant of arrest. Nakawala na. Asan yung intelligence pan? Di ba? Yan si Kibaliw. Andyan na sa Davao. Hindi niya mahuli. Alam na nila kung nasaan, di ba? Klaseng. His Excellency, kagat-kagat ka naman ng konti, ha? O kaya medyo, gano'n, naangil ka naman. Ano ka ba? Agila ba si Sara? Ikaw naman tigre ba? Kaya ginagawa ka na lang kuting, eh. Ha? Alin tayo mo na, Tay, yan ang nakapasok sa tanga. Tay, yan na nakapasok na tanga. Talagang malala ang pagkatanga niyan. Ano ang nagawa ni Digong sa Pilipinas? Binaon sa utang ang Pinas, daming pinapatay. Duwag sa China, grabing ninakaw. Yan si halimaw na Digong. Yan ang pinakamasamang naging presidente. Ang lahat ng masama, pinakamasama sa lahat ng masama, ginawa na niyan. Tapos di nakita ng tanga na yan na pumasok pa talaga dito. Grabe naman ang pagkabobo ng tanga na yan. Sobra nga, hindi ko sana babasahin eh. Isa naman siya, di ba? Sayang lang tayo ng oras sa tanga. African Sai, shout out ha. Alberto Olaer, shout out. Karoke, hindi dapat kay Digong Duterte ang ICC. Ang bagay kay Digong Duterte, ipatarget sa magaling na babaeng sniper na Ukrainian. Karoke. Chupista Bunaaw, shout out ha. Good day po kuya. Sa mga ka-warriors. Kuya, musta na po ang inyong apo? Sana okay na po siya. Salamat sa concern nyo lahat mga friends. Sa totoo lang. Malaking bagay. Pero mabuti na lang nadala agad dito. Totoo lang. Pina-check up namin sa dito sa Pedya. Kumpain nyo na, dehydrated yung bata, sabi. Kasi nag-aano siya eh, LBM tsaka ano. Diretso na kami agad sa hospital. Yun. Tapos pag ganun findings, parang may konting parang pneumonia o kaya nakakaano na siya eh. Pang 3 days niya ngayon. Another 2 days pa okay na daw. Buti na agapan. Di ba mga friend? Chupista Bunaaw dito. Kuya, sana nga po dinidiver. Kuya, sana nga po dinadiver psychology nga lang ni BBBM ang mga dudes. Tapos boom, andyan ang ICC. Lord, please help us. Totoo. Malamang ganon, Chupista. Chupista ulit. Kuya Rox, para palang pugita si Dudes. Pag nawala na ang ulo, mawawala na rin ang mga galamay. Sana nga para mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng war on drugs. Good day po. Hangad ko po ang kagalingan ng apo ninyo. Salamat talaga. Yung mga prayers can move mountains, di ba? Federico Mandac ulit, Hindi yan magre-resign kahit ano pang batikos gawin sa kanya. 2 billion budget ng DepEd at taas pa niyan
taon-taon. Ano siya, hilo? No way. At malaki tiwala sa kanya ni PBBM. Magsama kayong dalawa. Pareho kayong mga mental health. Si Federico Manta ko nalulupit din eh. Renato Messina, shout out. Sara Takaw ng pera ng kaba ng bayan ang talagang hindi effective cabinet member kung hindi defective Secretary of Education. Hindi educator at wala siyang programa para sa edukasyon. Wala sa nature ng trabaho niya ang mga pinakikialaman niya gaya ng kahirapan, mahal na bilihin, mga NPA, drug smuggling, etc. Pero walang comment sa kaganapan ng China sa West Philippine Sea. Napakakapal ng muka na hanggang ngayon wala pang paliwanag sa 125 million pesos na ginastos niya ng 11 days lang. Yun nga eh. Ganun na yata ngayon, Renato eh. Pag makapal ang mukha mo, panalo ka. Ito mo si BP Lenny, hindi kasi makapal ang mukha. Ganun na ba requirements ngayon, Comelec? Kailangan, pag kandidato ka, kailangan makapal ang mukha mo. Pamura ka talaga eh. David Alin Mendoza. Shout out. Hi Karox, good afternoon po dyan. Dapat po, dalawang survey ang ginawa. Isang effective at isang defective. O yun nga. Hintayin mo yung isang defective. David, meron yata. Most defective cabinet member. Okay na ako. Malamang sa alamang, si Sara Jing ang unang-una sa posisyon ng defective cabinet member. Tawa-tawa siya. At saka po may napanood ako sa news na ididemanda daw ni Gongdi ang mayor ng LGU ng Bulacan kasi hindi sila binigyan ng permit to rally. Siya nga rin talaga eh, no? Puro pagmumura at pagkutya lang ang ginagawa nila doon. Tapos, ang tawag pa nila ay prayer rally. Tapos, guest speaker lang daw si Digonggong, pero siya ang nanggagalaiti sa galit at magdidemanda pa. Di po ba dapat ay ang organizer ang gagawa nun? Napaghahalata tuloy kung sino talaga ang may pakana ng rallies na yan. Your guess is as good as mine. Totoo. Tsaka mga palamukha nila, di ba? Tinanggihan na sila eh. Pipilit pa nila yung kanila. Hindi naman. Kala niya siya pa rin nakaupo eh, di ba? Ay, nako. Ewan. Kay Digonggong, ha? Lily Chang, shout out. Yan, yung mga top performers ng mga kabinete na yan, yan yung mga tatakbong senador sa line-up ni Marcos sa 2025. Obvious. Nakaposisyon na ang mga ipupwesto ng Comelec sa SD card. Ay, nako. Ang gagaling nyo. Sa totoo lang. Ha? Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. At sa ating mga kabosing, para sa akin, lahat ng sinabi ni Mima, dispalinghado. Mga yan. Yan pong, Sir, ingat, God bless po. Christian Cheng Nak, shout out ha. OA si Mima Alicia. Mema lang talaga. Wala po, Tyrox. Wala din dyan aasahan kay Alicia. Kaya ako talaga, yan ang comment ko sa kanya. Sasabihin na iba na nahulasan na yan, babaeng yan. No, greetings po sa inyo, Tatay Rox, and sa totoong ka-warriors. How your apo po? Okay na siya, nak. Okay na siya. 2 days na lang siya sa ospital. Lalabas na yun. Christian Cheng ulit to. Until now po tay, fake news peddler pa rin si Mima. At nabudol pa rin siya. Sabi ko nga po sa mga nauna kong comments, di pa rin totally namulat yung babaeng yan. Mantakin nyo, napapaniwala pa rin siya na pambubudol ni Remaheng Marcos o you know what Mima Alicia, yung kinontent mo na survey kuno, it's a fake. Galit si Christian Cheng kay Mima.
Ngangatain mong maigi ang performance ni Abalos at Gatchalian. Excusable, Alicia. Ayan ka na naman. Idilat mo mata mo at huwag ka basta magpapaniwala sa mga nakikita mo. Di lahat ng nakikita ng mata mo ito is totoo. Ang dali mo talagang makalimot. Para ka rin ang iba. Ang bilis makapaniwala. So if ano ang pinakikita sa camera, kaya may ibang nabubudol Itong si DILG Secretary, anong kinaigi ng performance niya? Until now nga, what's up? Until now nga, huyu pa rin at nga sa hustisya sa pagkamatay ng journalist hero, late Sir Percy Lapid. Totoo. Ba't nga ba? Ano ba nangyayari ha? Abalos at si Remulla. Christian Cheng ulit At ito namang si Gatchalian, bakit? Ano bang ginagawa niya? Ang babaw mo pala talaga, Alicia. FYI, bilang sekretary, need talaga ni kumilos. Yan ang gawin ng trabaho niya. Obligasyon yun ni Gatchalian. Responsibilidad niya yan. If di siya kikilos, anong silbi niya dyan? Katulad lang ni No Comment at Chara. Drawing lang siya sa drawing lang siya sa tipid sekretary. Get well soon po sa apo nyo, Tyrox. Salamat po. 2 days. Salamat po today's episode. God bless po. God bless, Christian Cheng. Cassandra Daisy, shout out Kawawa ang mga bata. Kawawa ang mga bata. Si Secretary ng Education, Sarah China. Pahiram yan words ng education. At isa sa mga Roxy Warriors. Mas gagastos siya ng 300 security kaysa magpatayo ng paaralan. 300, 430 yata ang dormitories. Mas magaling pa si Attorney Lenny na maraming ng dormitories. Layas dyan, Sara Dugas. Hindi ka namin teacher. Hindi ka naman teacher. At lalo na hindi ka practicing lawyer. Galit si Cassandra. Kay No Comment. Amado Galang, shout out. Mga Gatchalian, namumuliti ka rin ang mga yan. Pare-pareho silang magkakapatid. Mary Grace Santos, shout out. Ayaw ni Fiona niyan. Dapat daw siya ang pinakamasipag na cabinet official. Most defective sana. May survey, baka doon siya manguna. Nagwawala na yan sa opisina niyan. Nagdadabog na yan. Imagine mo lang itsura ng Fiona. Pero Abalos, nasaan sila Kibs at Bantag, Gatchalian? Tingnan natin kung tatakbo sa Senado sa 2025 midterm. Salamat. God bless, Karox. God bless, Mary Grace Santos. Mary Grace Santos ulit Add ko lang po, sana po okay ng apo mo po, Sir Rox. Prayers. Ingat po tayong lahat ngayong tag-init. God bless po. God bless, Mary Grace Santos. Okay na siya. Sabi ko kay Lord Lord, tulong po hindi ko kaya to. Sabi ko sa kanya. Hindi ko kaya talaga ako sa kanya. Mahal ko yung apo ko, di ba? Ganun lang naman ako magdasal sa kanya. Pagdating sa mga kalusugan, siya lang di ba? Ted, shout out Ted. Sa survey daw ng Ukulum Research ang analytics, si Sara walang age ang number 1 choice daw ng mga Pilipino, 42% sa pagka-presidente sa 2028. Baliw yung na yan, Ukulo. Ang survey naman ng Ukulo Research and Analytics kung alin sa US at China
ang mas pabor ang mga Pilipino. Mas maraming Pilipino daw ang pabor sa US na may 43% kaysa sa China. Sa tingin ko, Karox, parang hindi tugma ang survey dahil kung maka-China si Sara, dapat mas maraming Pilipino ang pabor sa China. Lokohan na naman ang nangyayari. Totoo! Gunggo nga yung mga gumagawa ng survey na yan. Sumagot si 3JC Opo. Natural, mga DDS ang survey. Nahiya pa yung ukulom, di pa ginawang 99.9%. Subukan na lang isurvey ang nasa universities, mga nag-uopisina, mga nasa palengke, mga nanay, mga teachers. Aber, baka negative 42% ang resulta. Mismo! Ang sinusurvey na itong mga to, yung mga kabataan ni Kibulog siguro eh. Okay na dyan pang mga survey kayo, ha? 3JC po. Serox, naku, di ako tiwala dyan sa Bima na yan. Kunwari lang makaleni na siya ngayon kasi need nila ang tulong ni Madam Lenny. 3JC ulit to. Serox, sinasabi lagi na di kaya ni BBM si Diggs, pero itong peace rally kuno ni Digong sa Bulacan hindi nabigyan ng permit. Tapos na pikon nga si Diggs at ididemanda daw niya yung mga opisyales ng Bulacan dahil di raw sila binigyan ng permit. Tapos umarkila ata ng private property para doon mag-rally, kaso ayaw naman ng ayaw naman ng may-ari ng property. Ewan, magulo sila, totoo. Pero ang bottom line, kung talagang si Diggs ang masusunod, bakit di makapag-rally sa Bulacan? Nga pala, tinawag na peace rally daw sabi ni Digong, join na raw kayo sa rally para itaas ninyo daw, ilabas nyo daw ang galit ninyo sa gobyerno. Peace rally tapos ilabas ang galit. Ano ba talaga? Baliw nga. Ano? Kaibigan, alam mo friend Jane ka kaibigan niya nga si Kibulog diba? Puro may sayad Totoo lang. Shout out Yun Lagon, my friend, Jeff Ramos. Eman Escalona, shout out na ka. Brother Eli Asisio. Oy, mission accomplished mga boss, hanggang bukas po ulit. Ay, naku Lord. Ewan. Basta ang sukatan na lang talaga natin, ICC. After ICC, pag hindi nakikioperate si Marcos, tapos na itong bansa na to. After, sana hindi mangyari. Pag hindi nakikioperate si Marcos sa ICC, malamang lumusot si Boom Tarat Tarat at saka si Ipe. God bless mga boss.